kay Paolo, was there a time ba na totoo na yung kilig during the shoot? Grabe naman, what's up? A lot of times. Not for anything because minsan kasi kailangan as an actor, kailangan totoo yung nararamdaman nyo eh. Yung nilalabas yung emosyon para pag pinanood ng mga tao, maniwala sila sa gusto nyong sa gusto nyong ipakita sa kanila. So, ayun. Yun lang po, thank you. Yun lang, ang sweet naman ng question ni What's Up, PH. Okay, mula kay Bix Almacen. Bix, ako naman tatanong. Where's Bix? Ako na? Okay, dalawa yung question niya dito. Pero maganda yung second question niya. What was your most memorable kiss? Kanina, charot din. Charot lang. Jokes are half, man. Grabe naman yung may memorable. Bakit naman sobrang memorable? Wala lang. Mapapanood niya pa lang. Ay! Sa March 26. Gano'n ang Huwag sagot. kayo pipikit, huwag kayo magsi-CR sa sinihan, tuloy-tuloy lang ang panonood. Ilang seconds yun? Days? 2 weeks. Haba! Big salamat sa question. I think that's it, no? Ay, may isa pa. Dumating ka na ba sa punto na gusto mo nang mag-disappear sa isang relasyon? Umabot pa kayo sa point na gano'n? Parang napuno na kayo? This goes for all, ha? Nagkaroon pa kayo ng gano'n, parang... Ako na nga sumagot niya kanina. Ako ulit? Ako, okay na ako. Okay na. Martin? Sa pagkakaalala ko, nagkaroon ako ng ganong pagkakataon. Umabot ako ron. Pero lahat naman ang nangyayari sa buhay natin may meaning at hindi mo dapat pagsisiyan dahil merong lesson yan bawat isa. Sa akin, umabot din ako sa puntong yun kasi I think pagdating sa relasyon, dapat lagi mo rin iisip yung sarili mo. Nagtitira ka ng pagmamahal para sa sarili mo. At kapag umaabot na yung punto na nauubos na yung pagmamahal mo sa sarili mo, I think that is the time that you need to take a break and maybe disappear. Ako din, munti ka na, mag-disappear. Kasi siguro dun sa mga experiences na kapag ka nagmamahal kasi tayo, hindi natin nakikilala talaga. Yung alam mo yun, yung pag na-in love ka na, okay na ako, in love na ako, hindi, blinded ka, hindi mo nakikita or ano ba yung background niya. So yun. Ako, I don't think may times na nagdi-disappear ako. I think when it comes to love, maybe nasa age range rin namin na parang may pagka-never give up pa kami. Like, we always wanna keep trying and see if it works out. Pero syempre, kapag dumating na yung time na it's really not working na and, you know, parehas na kayong nahihirapan, I think love isn't supposed to be hard. It's supposed to be soft and, you know, kind. So, yeah. Disappear ka na kung sobrang hirap na siya. Si Wilmar, sagot na niya kanina eh, no? Okay na si... Direk, ikaw Direk, meron ba? Yes! Actually, nakalimutan ko na rin yung tanong. So, oo naman, experience naman na pumasok sa isang relationship. Kasi parang there comes a time na sa sobrang pag minahal mo na isang tao, nakakalimutan mo yung sarili. Tama. So, yeah. Thank you, Direk. Next set of questions mula kay Kwento ni Toto. For Kim, what's the most romantic thing that happened to you that you want to not disappear but shout out to the world? Okay, ulitin ko. What's the most romantic thing happened to you that you want to not disappear but shout out to the world? Pagsigawan ko. Ano ba gusto ko ipagsigawan? May jowa na ako. Wala pa eh. Hindi ko po. Sa March 26, yun yung gusto kong nasa puso ko. March 26, my love will make you disappear. Talaga ba, Kim? Okay, for everybody sa ating buong cast, what do you think is the key so that love will never disappear in real life? Para sa akin, dapat totoo yung intention mo, yung motibo mo, at
Kung sa tingin mong may pagdududa o makaramdam ka na ng parang hindi tama, kailangan mong harapin yun. Harapin yung bawat pagsubok para kung ano man yung magiging resulta sa huli, hindi mo pagsisisihan at mas magiging kompleto ka kahit ano pa yung naging nangyari. Sa akin naman, the key so that love will never disappear in your life. Palagi ko dapat grounded ka in reality. Hindi lang idealistic yung pananaw mo sa pagmamahal. Kasi kadalasan yung mga tao, pananaw nila sa pagmamahal, kung saya lang, kilig. Pero I guess, hindi ko lang namin, may kita nyo rin na it's grounded in reality na may kaakibat na sakit ang pagmamahal. At pag tinanggap mo yun, then I think mas nirespeto mo at mas magiging matagal yung pagmamahalan mo with that person, whoever that may be. Ako naman respeto talaga. Kasi minsan yung love, parang biglang love ko ngayon, bukas na iinis ako, tapos susunod na araw, love ko na naman. Pero yung respeto, as long as nandun yun, for sure hindi magdi-disappear. Direk, sagot ka, Direk. Ako siguro, never, huwag kayong titigil na magkaroon ng firsts. Di ba, kunyari, sinabi nga kanina, na first time namin lahat, first time ko magpelikula, sila first time din nila magpelikula. So, ganun din sa relationship. Never forget to do new things with your partner. So, parang huwag kayong maging, ang tawag dito, stable nga, tama. Hindi siya, huwag kang complacent dun sa relationship nyo. You just have to work for it. Love, you will work for love. Parang ganun. Di ba, direct ang ganda? Puso, feeling ka direct. Magaling talaga si Direk. Karina? Ako, parang same lang din kay Direk. I think love comes with hard work. Choice kasi siya. So, yun, nabasa ko to. Parang hindi naniniwala si Ate Wilma. Nabasa ko to na not only cheating ends a relationship, but it's actually also being lazy. Because you put in less effort once na magtagal na kayo. And, you know, parang, yun nga, nagiging complacent ka na. You don't remember important dates or celebrations. So, I think it's important na kahit gano'n pa kayo katagal, you're always there to remind your love for that person. Relax naman. Wilma? Period. Ako medyo matanda na ako, so malalim na yung love ko, no? So, ang pinakamahalaga is one, yung respeto, yung tiwala, yung honesty is very important, yung loyalty, yung finances nyo, importante yan sa isang relasyon. Bakit matanda ka na ba? Basta sa March 26, makikita nyo dito kung bakit ganun yung reaction ko lagi. So, ganun siya. And then, above all, dapat yun, ikaw din sa sarili mo. Pinapakita mo sa partner mo para alam niya na kung the more you give love, you respect yourself, dati sinabi ko, dapat ikaw din yun, ganun ka. Kasi di ba pwedeng, yun lang yung gusto mo sa kabilang tao, tapos ikaw walang yaka, di ba? So, parang si Kim, nag-a-adjust din siya. So, dapat, kung may karelasyon ka, mag-a-adjust ka talaga. Adjust, talaga baon. Grabe na yung relasyon agad. Eh, parang sa kanilang dalawa, gano'n, nag-a-adjust, yung nagdadala ng baon, nag-stay lang sa tent, nagpa-practice, gano'n talaga yung love. Doon nag-umpisa yun. And above all, the best foundation of love is friendship. Pao, ikaw naman. Kiss kita pag hindi ka sa Siguro sa akin, understanding. Parang understanding each other. Dahil pag naunawaan nyo sa isa't isa yung mga kailangan nyo, yung mga pagkukulang nyo, at yung mga kailangan bayaran, etc. Parang mas madaling ayusin lahat at mas madaling pagdaanan yung mga may hirap na times na mas madaling pagdaanan yung mga mabibigat na times. Yeah, so. Kimi? Ako, no, tanong, what do you think is the key so that love will never disappear in real life? Malay ko, nag-disappear sila eh. In real life. Ito ako mag-a-advise. Malay ko, hindi ko alam. Kung saan na yung key na yan, Peram. Parang you're learning, Kim, eh, no? You're still... Oo, hindi ako maganda mag-advise para sa love na hindi mag-disappear. Kasi, disappear eh, sana this time hindi.
Okay. Cookie? Si Cookie na lang muna for now. Okay. Pero ano ma-advise mo, Pao, kay Kim? Having said that, yung sasabi niya na, anong ma-advise ko? Wala naman akong ano. Pag-usapan na natin yan. Ate, Walang makalaman natin! Thank you so much, Kim, Pao, and to our creators and cast. Wait, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Thank you very much din. Kilig na kilig si na Richard Paglikawan. Dito sa harap. Ating mga kasamahan sa press, they're very, very kilig. And because My Love Will Make You Disappear will bring kilig to the world, ito na, bring out your calendars.